So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, eto na, gumugulong na po, nakarating na din sa amin yung usapan. Meron daw pong kakanta, patungkol nga po dito sa bayaran, kada post, bayad, kada fake news, bayad, kada viral na mga fake news na inilalabas nila. So, you know, yung nangyari kahapon, yung mga pinatawag sa TRICOM, nagsisiiyakan. Katulad ni Kimbao, to the point na, ayoko pong ma-detain. Kasi meron po akong dalawang nanay, isang mother-in-law, na nasa bedtime po siya ngayon, at ayoko pong ma-detain na hindi po sila kasama. Diba? Gumagano na sila. So, nagmamakaawa. Imagine nyo na lang, ha? Gumawa kayo ng fake news, nasiraan nyo yung tao, niyurak nyo yung pagkatao ng isang tao, and then idadaan nyo lang kami sa iyak-iyak. Dapat makulong yun eh. Dapat cite and contempt yun eh. Kasi kung magpakalat nga sila ng fake news, walang habas eh. To the point na talagang yurak na yurak yung pagkatao mo. Pero nang dahil nga sige, mabait pa din kahit papaano yung TRICOM, mga minamahal, pinagbigyan itong si MJ Kimbao. Ito ngayon nangyari, oh. Pakita ko sa inyo, mga minamahal. Nakakaloka tong si Atengs. Hindi lang siya yung umiyak, ha? Madami silang naging artista. Kabilang na doon si Crisette, na isa sa malaking tao na gumagawa ng fake news. MJ Kimbao po. MJ Kimbao Reyes. Siguro po sa next hearing, pwede rin pong patawag yung nagsulat nitong fake news about us in the spirit of fairness. And I would also like to, yun pong pag-iyak ko at yung walang patid na pag-apologize ko is coming from the fact na dahil ayoko pong makontempt, ayoko pong ma-detain, dahil may dalawa po akong nasa critical condition na nanay at mother-in-law. Yun po yun. Pero sa mainstream media at social media ngayon, pinagtatawanan ako dahil nag-apologize ako at tinawag akong tanga. But I cannot forgive myself if I don't speak now and tell you the truth. I'm just really afraid na ma-detain at this time. At this time kasi may dalawa akong nasa critical condition na naka-bedridden na nanay at mother-in-law na nasa late stage na anytime they die. I don't want to be detained and wala ako sa tabi. Ayun lang po, Miss MJ, at this point in time, this committee has no plans of detaining you. Was there a motion? There was no motion. So we will proceed with the next interpellation. Mr. Chair, I just wanted to point out that although I understand, I'm trying to understand where the concerns of our good resource person is coming from, but I think it's baseless. Wala pa namang motion, wala pa namang nagsasabi na iko-contempt ka, wala pa namang, for as long as you cooperate, and for as long as you say the truth, and for as long as you're completely honest, there's nothing to be fearful. Not unless, of course, you're hiding the truth. So, dun, pwede kang matakot. Kaso lang kung wala naman po kayong itinatago at buong katotohanan ng sinasabi ninyo, di wala po dapat kayong ikabahala. At saka wala po dapat kayong dahilan para umiyak. Siguro maganda po, ma'am, uminom po kayo ng tubig at baka ma-dehydrate po kayo. Alright. Pinangunahan na nila na baka makontempt sila. Paano ba naman kasi, alam nila sa sarili nila na gumagawa sila ng fake news. Now, mga minamahal, meron pong mga nagsa-circulate na message and nakarating po dito sa akin mismo. May nag-message na, Mima, na may magsasalita daw sa kampo ni former President Duterte. If I am not mistaken, kung kampo ba ni Digong yung tinutukoy. Basta, meron daw magsasalita sa kabilang kubon at aamin patungkol nga po dito sa payroll. So, nalaman ko na according sa taong to, I think vlogger din to eh. Nakasama ko na to before. Pati nga yung ano nila kay Kibuloy eh. Tawag dito. Yung ano nila kay Kibuloy, pagpunta nila doon sa ibang bansa,
sa Hong Kong, sagot ni Kibuloy. So, 'di ba? Yung punto natin ngayon, baka itong taong to magsalita kung maipapatawag siya sa Quadcom, sa Tricom, aamin daw po itong taong ito. And I think, hindi niya naman sinabi kung magkano yung presyo, pero kasi 'di ba, ang nilahad ng mga vloggers na pumunta diyan, hindi daw sila kumikita sa monetization, hindi daw sila kumikita sa YouTube dahil demonetize. Ngayon ang punto, kung demonetize sila, kung hindi sila kumikita sa Facebook, ba't pa sila mag-aaksaya ng oras para makipag-away, magkalat ng fake news? Kung hindi sila kumikita. Siguro sabihin na lang natin na hindi sila kumikita sa ganong sistema, pero merong nagpopondo. Did you really get the point, mga minamahal? Maybe merong nagpopondo. Diba? Ito yung punto eh. Takot pala kayong makulong, pero hindi kayo takot magpakalat ng kasinungalingan? Hindi kayo takot magpakalat ng fake news? Naghahasik ng pagkawatak-watak nating mamamayang Pilipino? Naghahasik ng gulo? Yung ginawa ng Tricom, salute. Salute. Oh, mamaya may mag-comment. Ba't hindi ka pinatawag, Mima? Fake news ka rin naman. Uy, kung fake news ako, dapat sinulatan na ako, dapat pinatawag na ako. Kaso hindi naman. So, bakit ako ipapatawag kung ako ay gumagawa lang naman ng tamang pagbabalita? 'Di ba? Dami ko nang sinabi sa inyo, yung kay Marcoleta issue. Kung fake news ako, dapat pinatawag ako. First hearing pa lang. 'Di ba? Itong mga matitigas na vlogger na to, ang tigas ng alintarakan, 'di ba? Sobrang tigas ng kanilang mga alintarakan. Gumagawa ng fake news, gumagawa ng eksena, ang daming hanash. Ang daming sinasabi. 'Di ba? Ang tatapang. Tapos ngayon na napatawag, iiyak. Natatakot. 'Di ba? Tapos nagso-sorry. Sorry po dahil fake news ako. Sorry po dahil ganito ako. 'Di ba? Nag-apologize ka dahil takot kang makontempt. Pero ang totoo, nag-apologize ka kasi alam mong mali ka. 'Di ba? Dapat kung alam mo talaga na ikaw ay walang ginawang fake news, hindi ka magsusorry. Kahit ako mga minamahal, ba't ako magsusorry? Pa-contempt nila ako kung gusto nila basta papanindigan ko yung sinabi ko. Tama yung sinabi ko. Wala akong ginawang fake news. Katulad ng ginawa ni Atty. Enzo Recto. 'Di ba? Pinapag-sorry siya ni Marcoleta, pero nang sabi niya, "Sorry sir, but I am not." 'Di ba? Ayaw niya mag-sorry kasi pinapanindigan niya yung kanyang sentimento. Ngayon, na pinasight and contempt si Atty. Enzo Recto, meron bang pumayag? Wala. 'Di ba? Walang pumayag na ma-cite and contempt siya. Kaya stop nyo na itong mga didilis na to. Please stop making dramas na kaawaan kayo, paawa effect ninyo. Choice nyo yun eh. Choice nyong magpagawa ng fake news. Choice nyong gumawa ng mga malicious post. Choice nyo yan. So, choice nyo din kung ano yung kalalagyan nyo ngayon. 'Di ba? O ngayon, sasabihin ninyo, tuwang-tuwa kami. Malamang, nabigyan kayo ng leksyon, naturuan kayo ng tamang asal. Nagigets ninyo? Kasi hanggat hindi natutuldungan yung mga kagaya ninyo, patuloy at patuloy dadami yan at parang nagiging normalized na lang yung paggawa ng fake news, which is dapat iniiwasan natin yan. Kasi wala pong deserve na mga Pilipino ang makarinig ng fake news. No one deserve na malito sa mga balita, 'di ba? May mga altered, original post. Walang deserve na tao na makarinig ng ganong balita. Lalo pat kung ikaw isang mamamayang Pilipino na gusto mo lang naman makinig ng balita tapos nasaktuhan na yung napakinggan mo ay isang fake news, 'di ba? So, walang kaawaan, hindi dapat kinakaawaan yung mga fake news peddler na yan. Kung po pwede i-detain lahat ng yan, ikulong hanggang sa matapos yung hearing na yan. Nang sa gayon, di ba mga minamahal, hindi na pamarisan, hindi na maulit. Kasi hindi sapat yung cyber libel eh. Tapos sasabihin nila, they are killing the freedom of expression. No. Hindi pinapatay ang freedom of expression. Sila ang kumikitil sa freedom of expression dahil masyado nilang in-overuse, masyado nilang inabuso yung press freedom. Yung freedom of expression, applicable yan sa lahat because nasa demokratiko tayong bansa. Pero hindi di porket may freedom of expression ka, sa paggawa ng fake news ay exempted ka na. No, walang ganon.
Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.